Ah, so ongoing itong impeachment ng House or sinasabing mini trial ng House kay VP Sara 'no, at ito yung pinag-uusapan nila ngayon, yung SALN ni VP Sara na tila baga gusto nilang mantsahan na may irregularity at illegality dito sa SALN. But let us take note ano, kasi dito, ito pong pini-present ng AMLAC at ng Ombudsman na SALN ni VP Sara, ang keyword dito is submitted by the Vice President or submitted by Sara Duterte. Submitted and declared. Ngayon, kung merong irregularity dito at illegality, bakit siya magsa-submit? Bakit niya isa-submit yung mga 'to? Bakit niya ide-declare ang mga ito? Yun ang katanungan diyan, eh. Ayan oh, malinaw, oh. Kahit nga ito, non-declaration dito sa, cash dito sa cash on hand or cash on bank na ito ng 2019, none, 2020, none, 2020 hanggang 2024 is none. Non-declaration 'yan. So, bakit isa-submit niya itong information na ito or SALN, State of, Assets and Liability Net Worth na ito sa sa AMLAC or sa Ombudsman? 'Yun yung pinakatanong diyan, eh. Kasi like for example, yung chairperson ng, Committee on Justice ngayon si Luis Tro, siya nga hindi nga siya nag-declare ng kanyang SALN. Kasi ang question nila dito, ayan po, 7.2 net worth ni VP nung 2007, tapos bigla daw bumulusok ng 2024 which is naging 88 million pesos. So yan daw yung pinaka-key question nila diyan, saan nanggaling? Siyempre ayan dito nga, naipakita naman dito, ayan, ayan. Ayan yung mga business. 'Di ba puwedeng mag-business ang isang official as long as hindi conflict ng interest? O ayan, ito Metro City Chow Food, siya po rito ay incorporator. Hindi lang siya ang pinag-uusapan dito, pati yung kanyang asawa na si Mans Carpio. Ayan Davao Royal Incorporator stockholder. Stockholder siya dito sa Times Square, B Food Corporation. Stockholder, tapos pati yung Tapang at Malasakit dineclare din niya. Pero siyempre ito Tapang at Malasakit isang parang political group 'yan o non-stock 'yan at non-profit po 'yan, pero declared niya pa rin. Ayan, mga bistro, food, mga ganyan, bakit niya ide-declare 'yan kung merong problema, kung alam niyang magkakaroon ng conflict of interest? So 'yan po ang pinaka-key point natin diyan 'no, kasi, again ang question is 7.2 to 88 million. Tingnan natin si Marcos Jr. Like for example, 'yan si Marcos Jr. Hindi ba kung SALN lang pala ang pagbabasehan natin ng unexplained wealth or questionable sa wealth ng tao, saan galing 'yan? The mere fact ng independent commission, napag-alaman nila na hindi lang pala 389 kundi 1.3 billion. Tignan natin yung iba like for example si Boyeng Rimulya. Tignan niyo si Boyeng Rimulya, ayan 441 million ang kanyang SALN. So kung 'yan yung pagbabasehan natin, sabihin natin may 300 million siyang ano, may 83 million siyang, ah, natira or net worth. Tignan din natin kasi may mga nagtanong kasi parang 'yan yung basehan nila ng corruption or money laundering or illegality, irregularities ni VP Sara. Ngayon, tignan natin may yung asawa ni Barbers or si Barbers o kahit yung Robert Barbers, Talent. Tignan natin yung mga, nagmamalinis, mga congressman. Tignan niyo, meron siyang 46 million, o ayan 46 million, 64 nung 2016, 74 nung 2018 worth. Sino pa? Tignan natin si Lisa Marcos. Hindi siya ano, pa ba? Si JJ, JJ Suarez.
SALN. 10. Ay, tignan niyo kay JJ Suarez, 2 billion. Sige nga, kung yan ang pagbabasehan natin. Declared niya noong 2025 it 2.3 billion pesos. Congressman lang yan. So kung ang pagbabasehan natin ng corrupt at binabato kay VP Sara is sa impeachment. O tignan nyo to, 2.3 billion. So malinaw na ang ginagawa nila dito, wine-weaponize nila. Kagaya na lamang ho, ayan, ginawa nila kay Corona. Tignan niyo. Wine-weaponize din nila si Corona via SALN. Talsik po ng miyembro po ng Korte Suprema, let alone the Chief Justice. May chilling effect po yan sa Korte Suprema. Kasi mga tao lang rin po naman kami. At one point po, lalo na po nakita naman ng aking mga kasama sa Korte Suprema kung ano ang ginawa sa akin at yung aking pamilya. Hindi lang po ginamit yung makinarya, buong makinarya at lakas at poder ng gobyerno laban sa amin. BIR, LRA, AMLAC, Ombudsman, kung ano-ano po. Sabay-sabay po kami. Ano ang ginagawa nila ngayon? History repeats itself. Iimbestiga ng BIR. Pati po yung mga anak namin, pati yung mga balain namin na wala naman pong pakialam dito sa impeachment na ito, wala naman pong kasalanan, ay pinapuntahan ng BIR. At yan lang po, isang bahagi lang po yan. Yung pangalawang bahagi po ay at probably mas matindi po. Yung araw-araw na 24/7 magbuhat umaga hanggang gabi, wala na kaming nadinig kundi panglalait, pang-iinsulto, pang-aalipusta sa aming honor, sa aming... So, ganun yung ginawa nila noong panahon ni CJ Corona, Chief Justice Corona. Ganun din ang ginagawa nila kay VP Sara Duterte. Weaponize nila lahat, SALN, Ombudsman, DOJ, lahat po sila ginagawa para masira si VP Sara. Kasi, kita nyo, kahit si Miriam Defensor Santiago, ano sabi niya? Naawa siya kay... May kapalit daw na pondo. Yan ang inihag ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa exclusive one-on-one interview na... Kapalit pala na pondo. So kung ano yung nangyari pala before, ganun din pala ngayon. Na naging overwhelming ng boto ng inyong mga senator colleagues Not for at all. conviction. Not at all. I was happy as it was na at least nagkatatlo kami. Hindi ako na-sorpresa dahil napansin ko na sa pagpapatakbo ng impeachment trial na karamihan ng mga senador pro-administration through a painful, Very, long, tedious process. Tamang-tama yung punto mong yun. Dahil kung politika rin lang palang base, bakit pa tayo nagbibista-bistahan? Dahil ang bista, sa pagkaintindi ko, ay ayon palagi sa batas. Walang bista na ginagawa dahilan sa politika or ayon sa politika. But as I said, dahil impeachment is quasi-judicial and quasi-political, that could not be helped. So, ang akin lang, nalulungkot ako dahil nasira ang buhay ng isang tao na may reasonable doubt naman about... So, ang issue nila ngayon ay SALN ni VP. Ang sagot ko naman dyan is, bakit ilalagay ni VP, bakit niya i-declare, bakit stated yan, or declared, submitted yan, kung may question. Yun din naman ang sabi ni Corona, tingnan niyo. Nakapangalan po sa inyong ari-arian, ano? Sa SALN po ninyo noong 2010, 22 million lang po ang nakalagay. Same. Pagka tayo po ay nagdeklara ng ating Statement of Assets and Liabilities and Net Worth, kinakailangan ilagay po ang lahat po ng assets. Meron 80 million pesos din po na nasa pangalan po ninyo. Para hong napakalawak po nung pagkakaiba. Opo, Would you care to comment po? Opo, yung as far as the pesos are concerned, hindi ko po talagang
linagay yun dahil hindi naman amin yun. Sinabi ko nga po, yun ay commingled funds. Yung dollars naman po, kanina yan when Senator Cayetano was on the roster under Republic Act 6426 ay absolute, wala pong exception yun eh. Yung Sabi niya, Ang pagkakaintindi ko po, ang absolute, ang confidentiality po under Republic Act 6426 ay absolute, wala pong exception yun eh. Yun po ang depensa po ninyo na hindi ho dapat ideklara. Opo, At opo. dahil po depensa po ninyo yun, ang tanong ko lang po, meron ho kasi tayong provision sa ating saligang batas, yung Section 17, Article 11, na nagsasabi na dapat po, under oath, we declare our assets and liabilities and net worth. Kung meron pong saligang batas na provision na nagsasabing dapat po natin ilabas yung ating salin, may we just have one more minute? Mr. President? Yes, sir. Proceed. Ano hong mangingibabaw? Yung isang batas o yung saligang batas? Dun din naman po yung tutuloy yun eh. Kasi ang nakalagay po sa saligang batas, as may be provided by law. Ayun po yung law eh. Well, yun po magiging, maaaring i-argue po yun, ang sa posisyon lang po natin. ang sabi ni Corona, kung tinatago ko, bakit ko ilalagay sa pangalan ko? Kung same ng issue din natin, kung may tinatago si V, bakit niya ilalagay ang mga to? Nilagay niya rin yung mga sasakyan, kagaya niyan, o motorcycle. Kita mo nga ito eh, compare mo pa nga lang sa motorcycle ni VP doon sa motorcycle ni Madriaga o 719 itong motorcycle niya. Motorcycles, 719,000. Maliban doon sa Isuzu Trooper, 1.6 million. Diba? Honda CR-V ni Manscarpio, 1.2 million. So, basically, hindi siya yung, kita nyo, dito pa lang sa declared na to, si Madriaga, 6 million, 20 million. So, hindi na kapanipaniwala. So, yun lang ang point ko dito, no? Hindi na kapanipaniwala itong ginagawa nilang mini impeachment trial kay VP Sara. Kung ang issue nila ay SALN, i-check nila lahat ng SALN ng mga nandyan. Yung mga nandyan sa house na yan, sa Committee on Justice, i-check nila yung SALN nila. Palakihan o paliitan tayo ng SALN para fair. Kasi kung magsasalita sila, akala mo sila ang lilinis nila, akala mo sila hindi sila corrupt. Dito pa nga lang, si JJ Suarez 2.3 billion. O tignan natin yung SALN, last na. SALN, Dong Gonzales. 10. Ito, hindi siya nag-file ng SALN niya. Ay, ito, meron. 2.8 billion. Saan ka pa? Ay, kontrata pala ito. So, saan ba yung ano? So, yun lang ang point natin dyan. Bago ka manduro, tingnan mo muna ang sarili mo. Kasi sinasayang nyo lang ang tax ng bayan dyan sa impeachment na yan. Magtrabaho kayo.